Kasama ko po ngayon si Ma'am Rena Barrios. Magandang tanghali po sa inyo. Anong pangalan po niyo? Salud po. Nanay Salud. Ano bang problema dito sa anak nyo na si Richard Barrios? Yun po yung kanyang pagbibisyo na matagal na po siya, taon na po yung... Anong bisyo niya po, ma'am? Yun na, Shabu. Okay. Ay ano po siya, wala siyang trabaho tapos binibinta yung mga gamit namin sa bahay para bibisyo niya. Ilang taon na po ito? 35. Ano pa ang mga ginagawa niya? Kapag hindi siya nabibigyan ng pera, maninigaw siya, tapos magmumura siya, minsan managkawawala-wala siya. Anong klase panggugulo, ma'am? Nagsisigaw, nagdadabog siya doon sa taas namin, sa kanyang kwarto. Magandang tanghali sa iyo, Sir Richard. Hello, sir. Idol. Andito po yung nanay nyo at kapatid nyong si Rena. Alam niyo ng dahilan kung ba't sila napunta rito, sir? Opo, alam ko po. Sir, bakit ayaw mong tumigil magshabu? Gusto mo iparehab ka namin, sir? Sir, didigil naman po ako. Naghanap lang nga po ako ng trabaho. Kailan ka pa huling nagkaroon ng trabaho? Last July po. Nagaling po ako ng Dubai. Anong nangyari po doon sa last mong trabaho? Ang trabaho niyo po Karoon doon? po ako ng problema sa company at that time na pasama po sa mga malimbargada. Kailan ho kayo huling nag-take ng shabu, sir? Kaya mga last week lang po. Okay ba sa iyo, sir, kung tutulungan ka namin na maparehab kayo? Sir, galing na po ako last 2013 po ata. So, ano po ako doon ng 6 months. So, naiintindihan ko na naman po yung ano doon, sir, sa loob. Ba't kayo, sir, bumalik pa kung kayo po'y naparehab na pala? Anong nangyari? Dala lang po, sir, ng depression po. Bakit ho kayo na-depress? Ano bang problema? Gawa po nung nasa abroad po ako, hindi ko alam po na naluloko na po ako ng asawa ko. Iniwan ako kayo ni misis nyo. Nay, gusto ko rin malaman yung totoong sitwasyon nitong si Sir. Meron din pala siya malalim na problema. Meron nga po talaga, sir. Pero totoong nagloko ba yung misis niya? Yun po yung pagkakaano niya. Ang alam niya Masakit kasi... nga po yun. Oo, sir. Isang dahilan kung bakit marami mga tao nagagawa yung mga hindi dapat gawin. At saka, sir, may karelasyon na rin yung babae ngayon. So, yung misis niya isa sa mga dahilan kung bakit siguro siya napunta Yun sa ganitong talaga. sitwasyon. Ma'am, I would like to save this guy. Kasi naawa ako sa kanya. Although, hindi dapat gamitin dahilan yun. Kumbaga napunta siya yun dyan nga po, sir. dahil nga po sa isang sitwasyon na kagagawan ng kanyang mahal sa buhay yung misis pamandi niya. Sir, Hello po. gusto mo bang ikaw ay maparehab namin muli? Di na po, sir. Di na po kailangan. Di naman ako nananakit ng tao eh. Hindi yan, sir, eh. Gusto kitang masave. Kasi, sir, kapag hindi mo tinigil yan, yung bisyong yan, one of these days, ako mismo ang magbabasa ng balita tungkol sa iyo na ikaw ay patay na dahil nanlaban. Kaya, really, I'm serious. I would like to save you. Kung gusto mo magpa-save. Hindi na po. O paano yan? Kung ayaw magparehab, itong nanay mo, gusto ka nang paalisin sa bahay. So, saan ka Sige, pupunta? okay lang po. Sige po. May mga naman po magpupuntahan po. So, mamaya, sir, wala ka na dyan. Oo, pagdating ho nila. Sige. Okay, sandali po. Ano kaya kung mag-usap kayo at kumbinsin nyo siya na magparehab? Kasi kapag ito, pinalayas nyo ito, sinasabi ko sa inyo, hindi natin alam kung saan siya pupunta. O baka pupunta to sa mga tropa na nagda-drugs din. Nasurrender na namin sa Badak para po sa rehabilitation nga na sana. Oh, nasurrender niya na. Opo, kaso hindi naman din siya umaatin. Talagang ayaw niya. Wala natin magawa. Sir, talaga pala, ginawa na nila lahat. Talagang ikaw pala ayaw magpatulong. So, wala na. Police Inspector Oliver De La Cruz, PCP2 Commander ng Barangay Gulod, Novaliches. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Yes, sir. Good afternoon po. Gusto lang po namin masiguro na pagdating po dyan ni Nanay Salud at Ma'am Rena Barrios, yung pong anak nila si Richard ay wala na po sa bahay at hindi na manggugulo. Okay, sir? Yes, sir. I assist po sila ng aming mga kapulisan dito sa Barangay Gulod po. Sir, sobrang thank you. Mabuhay ka, Inspector Oliver De La Cruz, sir. Yes, sir. Dalawang mangyari sa kanya, Nay. It's either makukulong siya, masasama siya dun sa mga anti-drug operation ng ating mga otoridad or nanlaban. So, asahan niyo na po yun. Yun lang muna ko na inire-refusean niya pa yung tulong na ibinibigay niya sa kanya pagkakataon na i-rehab nga siya. Nadadami nang hihinayang kasi sa kanya, sir. Doon ako naawa, ma'am, nung sinabi niyang na-depress siya dahil sir. niloko siya ng kanyang misis. Doon medyo sabi ko, wow, kawawa naman. Sobra, sir. Tinaman ako ng awa doon. Pero tapos na yun, dapat makamove on na siya. So, gusto ko siya iparehab. Ayaw niya, wala tayong magagawa. Sabi niyo, nakulong niyo na siya dati, tinubos niyo na? Inilaban ho namin, kinorte po namin. 2 years. 3 years. Bakit siya nakulong noon? Dahil din. Ma'am, pagdating niyo doon, sasama namin kayo, wala na, linis na yung bahay, okay? Opo, sir. So ngayon sir, hinihingi lang po namin yung tulong ninyo para makasigurado po sa security ni nanay na pagpunta po natin sa bahay nila para ma-check kung nakaalis na si Sir Richard. Ganun. Gary Dispatch.
Punta natin po. Yan lang po. Ganun na lang kung may matitira. Kakausapin ko rin siya. Sasama naman ako tsaka yung isang pulis ko para i-assist ko. Oh, mga pulis to. Pakibukas, mag-usap tayo. Oh, ano ba usapan ninyo ni mama mo? Oh, sarado. Kaya naman kasi sir. Pero wala naman ang problema depression nga May gamot pa sa depression. Ako naman sir, willing naman ako itong kapatid kong to, kaya nagagalit ako dito, naiinis ako rito. Yung anak niya, pinag-aaral ng kapatid ko. Kaya tingnan niya yung anak niya, kasama niya. Yung anak ko, hindi Kaya mo nakakatulong ka, hindi ka nakakatulong, masama ang loob ko sa'yo dahil alam mo bakit? Panganay ka, imbis na ikaw. Nag-aantay ka lang sa ng kapatid mo na nasa Dubai. Nalili mo sa ibang tao na hindi natin ka mag-anak. Alam mo kung bakit? Ako, ang pinagkaiba ko sa'yo, Richard, hindi ako nagbibisyo. Dapat kasi, itayo mo yung sarili mo. Yun lang naman Ikaw ang lumayo dito. Ikaw ang lumayo. Dahil ikaw, may pag-asa ka pa. Nay, nakita nyo na ba yung loob ng kwarto nito? Hindi pa. Nakita mo ba yung nakasabit na tali na yan? Lagi ko nakita. Lagi niya na ginagawa niya yan, sir. Nakita ko na yan. Lagi nakita yan, ma. Ngayon nyo lang nakita. Lagi niya na yung dinadrama. Sabi mo, walang nangyari sa pag-abroad ko. Sige na. Hindi ba ako nakapagbigay sa anak mo? Di ba inubos mo lahat ng gamit? Yun ang mali. Yun ang mali. Nasabi ko, ang pagbisyo mo, nahihirapan ako sa'yo. Alam mo yan. Tungkol naman kay ate mo. Oo, nung naging gano'n si ate mo. Pero, napabago yan. Pero taon, ma. Isang taon lang, nagkatrabaho na ako, Richard. Walang ibang makakatulong sa'yo. Alam mo, Richard, sarili mo. Pero sa sarili ko, hindi ikaw. Umalis ka na ngayon kasi kailangan matahimik na kami dito. Papatayin mo kami. Papatay ikaw, pumapatay sa akin Tapos yung paggamit kasi ng droga, alam mo naman pinagbabawal yun, di ba? Ngayon, kung depressed ka talaga, hindi makakatulong yung ginagawa mo. Isipin mo yun, may mga anak ka, may mga magulang ka, andyan yung mga kapatid mo. Ganun lang yan, talagang yung problema, dumadaan yan. Ngayon, kung hindi ka masaya rito, hindi lang ikaw yung naapektuhan. Lahat ng tao rito sa bahay, maapektuhan pagka mayroon nag-aaway na dalawa. Ngayon, ang gagawin mo na lang ngayon, mas maganda, ikaw na yung aalis. Ang problema lang ni nanay sa'yo, yung bisyo, di ba? Kaya dapat ayusin mo na yung buhay mo. Sundin mo yung nanay mo kasi yung nanay mo, siya alam niya yung tama Kung hindi ka aalis ngayon, kailan ka aalis? Bukas, sir. Humingi po siya hanggang bukas daw po. Siguraduhin mo hanggang bukas umalis ka at huwag mo kami bubulabugin dito. Kung gusto mo, wala kang pupuntahan ngayon, doon ka sa PCP ko. Aampunin kita doon. Makakakain ka doon, makakapaligo ka, ka-aircon ka pa. Pag sumama sa akin to, dala mo ng mga gamit yan doon Maganda kasi dito, nakita mo naman, nakaupo lang siya dyan, kawawa naman. Pero siya dyan, hindi naman siya ma-stress dyan kasi may kausap siya dyan Balikan niya na lang, kumuha kayo ng damit para makamusta. Sachet ng shabu. Ito, may puwelo dito. Ayan po yung puwelo. Ito po, oo. Ano nga yung nararamdaman ninyo bilang ina ni Richard? Na nakikita ninyo na may plano na tapusin na ni Richard yung buhay niya. Pero kung tuluyan niyang gawin niya na hindi ko mamalayan, wala naman akong magagawa. Ngayon na nakakaalis na siya sa bahay, ano na yung magiging plano niyo? Medyo panatag na kami ngayon kasi wala na siya dito sa bahay. Wala nang magbubulyaw sa amin, tsaka kahit paano makakatulog kami ng mapayapa dahil walang kaming iisipin na may kukuha ng gamit. Sir Idol, papasalamat po kami sa binigay mong tulong sa amin na naksyonan po nyo agad na nawala si Richard. Maraming salamat po sa tulong yung mabilisan po. Wala na po yung kapatid ko ngayon, nasa police station na po siya ngayon at doon na po namin pag-uusapan kung ano pa yung mga susunod na hakbang po namin sa therapy. Maraming pong salamat sa inyo kasi mapapanatag na rin po kami ngayon.